Don't know whose it is though. Mga gabing hindi ko malilimutan. 1 AM calls. Minsan, ang pinakakinatatakutan mo, hindi yung multo o halimaw o anino sa dilim. Minsan, ang dapat mong katakutan, yung totoong tao. O yung hindi mo sigurado kung tao pa ba talaga siya. Ako si Iza, at ito ang gabi ng 1 AM calls. Nangyari ito noong 2022. Pandemic pa noon. Work from home ako, living alone sa isang apartment sa Makati. Walang masyadong tao sa building. Yung tipong 4 lang kaming unit na may nakatira sa buong floor. Tahimik. Perfect para sa introvert. Pero, may isang bagay lang na hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Sa buong tagal ko ron, never ko nakita kung sino ang nasa Unit 3C. Alas 12 ng gabi ako madalas matapos magtrabaho. Routine ko na yun. Shower, tea, Netflix, tulog. Pero noong nagsimula ang mga tawag, unti-unti akong nainis. Tapos natakot. Una, isang beses lang. Unknown number. Walang caller ID. Di ko sinagot. Kasi sino bang tatawag ng ganong oras? Pero kinabukasan, same thing. Alauna, sakto. Same tone, same number. Walang mensahe. Walang voicemail. On the third night, sinagot ko. Hello? Walang sagot. Pero hindi rin binababa. Tahimik. Pero hindi yung dead air lang. Parang may humihinga. Mabagal. Mabigat. Binaba ko agad. Kinabukasan, nagpa-block ako ng number. Akala ko tapos na. Pero hindi. Kahit naka-block, tumatawag pa rin. Wala sa call log, pero rinig ko. Alauna, sakto. At minsan gumigising ako, tapos andun na siya, tumutunog na. Hindi ko alam kung panaginip o totoo. One night, nagising ako kasi may kumalabog sa hallway. Parang may nadulas o nahulog. Bumangon ako, sinilip sa peephole. Walang tao, pero bukas ang ilaw sa harap ng Unit 3C. First time kong nakita na bukas yung ilaw doon. Tapos sabay, nag-ring na naman ang phone ko. 1 AM. Tumigil ako sa harap ng pintuan. Hindi ko alam kung babalik ako sa kama o sisilip ako sa ilalim ng pintuan ng 3C. Pero may tumawid na anino sa loob. Dahan-dahan, mabagal, parang may naglalakad. Pero hindi pantay ang hakbang, parang may iniika. Napatakbo ako pabalik ng unit ko. Sinara ko lahat ng lock. Binaba ang blinds. Tinakpan ang salamin. Tapos, tumigil na ang ringtone. Pero may text. Sa isang number na wala sa contacts ko. Ang ganda ng kulay ng curtains mo. Mas maganda ka siguro kung natutulog ka ng nakangiti. Tumawag ako ng guard. Wala raw tao sa 3C. Matagal nang bakante. Wala rin daw dumaan sa CCTV sa floor ko buong gabi. Nang mga sumunod na linggo, halos hindi na ako natutulog. Lumipat ako. Iba na akong bahay ngayon. Pero may mga gabi, lalo na kapag hindi ako nakakatulog, naririnig ko pa rin yung ringtone sa labas ng bintana, sa kabilang kwarto.
minsan sa loob ng kotse ko. Wala na dapat akong pakialam, 'di ba? Pero minsan, may curiosity pa rin. Kaya minsan, pinanood ko ulit yung lumang phone ko, yung naiwan sa apartment. May isang voicemail, dated 2 weeks after ako lumipat. Ilang segundo lang, pero malinaw ang sinabi. Bakit iniwan mo ako? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi ko alam kung stalker ba siya o kung totoo nga bang tao o kung ako na lang ang may problema. Pero kung may tumatawag sa'yo tuwing alauna ng madaling araw at wala kang kilalang dapat tumawag sa oras na yun, please, wag mong sagutin. Sa bagong apartment complex sa Taguig, may reklamo mula sa isang residenteng babae. Tuwing alauna, may nagdo-doorbell daw, hindi nakikita sa camera. Pero sa footage, rinig ang ringtone, parehong tono. Mas maganda ka pala pag nakangiti. Hindi mo kailangang maniwala, pero minsan, ang katotohanan, nasa mga kwentong hindi mo inintending marinig. Ako si Iza. Ikaw, anong tatak-takot mo?